Kaibigan, mga kapatid, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Muli naman nating ibahagi ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Tulad ng nakasulat dito sa Biblia na ang pamagat ay ang mga huling araw. Ito ay nararanasan natin ngayon tulad ng mga kababaihan ngayon na nakita natin sa social media. Halos ibenta na nila ang kanilang sarili at ipinapakita na nila ang mga masisilang bahagi ng kanilang katawan nang dahil sa pera, nagiging maibigin sa pera ang mga tao ngayon, mapabata man o matanda, nagiging suwail at nagiging walang utang na loob at nagiging lapastangan sa Diyos. Hindi nakikilala ng mga tao ang Diyos ngayon. Mas iniibig nila ang pera at nagiging masaya sila sa kanilang mga ginagawa nang dahil yan sa mga masamang pagnanasa. Basahin po natin kung ano ang sinasabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa versikulo 8. Ito po ang sabi. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila maunawaan ang katotohanan. At tulad ni na Janes at Lembres na sumalungat kay Moises, sila ay sumalungat din sa katotohanan. Wala silang naisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Mga kaibigan, mga kapatid, sana habang mayroon pang oras, ituwid natin ang ating mga pagkakamali dahil darating ang oras sa takdang panahon ng ating buhay. Ipapaalala sa atin ng Diyos ang ating mga ginawa, mabuti man o masama. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Mga kaibigan, mga kapatid, pagpalain sana kayo ng Diyos at ang lahat ng mga mahal ninyo sa buhay. To God be the glory.